ating lahat. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Hindi po ba kayo nainit? Init na. So mag-uumpisa na po tayo at ano na ating program. So inaanyahan, may mga kumakain pa po ba o tapos na? Dali-dali na nga tao. Lunch. Sige po. Bilang panimula po sa ating program sa araw na ito, inaanyayahan po ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin na susundan po ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas at ang lalawigan ng Quezon. O Diyos na aming Ama, salamat. Salamat sa hirap na buhay. Salamat sa pamilyang bigay, sa kaibigan, kamanggagawa, sa aming kapwa. Salamat sa amang haligi ng tahanan, sa inang ilaw ng tahanan. Salamat sa mga kabataang nagsisikap na maging kabataang pag-asa ng bayan. Salamat sa mga taong naglilingkod ng tapat at marangal. Salamat sa mga namumuno na naging tanglaw at liwanag at naging tunay na lakas ng mamamayan at sambayanan. Natuloy ang mabuting magulang ng Quezonian. Salamat sa mga magagawang katulong sa pagpapaunlad ng aming lalawigan. Dahil sa tunay na malasakit sa kanyang kapwa Quezonian. Ama, gabayan, patuloy na liwanagan at alagaan mo ng ang aming pinakamamahal na lalawigan at mga mamamayan ito. Ipadamang ikaw ay kasakasama sa bawat segundo. Minuto, oras ng laban ng buhay na aming pagtatagumpayan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, na naghandog ng kanyang buhay para sa lahat. At sa patnubay ng banal na Espiritu Santo habang buhay. Amen.
ko para sa aking anak, sa aking pamilya. Buong puso akong naigisa sa pananatili ng kalisan. Isa ako ng lahat sa pagbalangkas ng mga alituntunin sa ikawulan ng ating pinakamamahal na lalawigan. Buong lakas akong naniniwala sa aking sarili na kaya kong magtagumpay. Naninindigan kami sa pagbuo at pagtayo na matibay at magagandang gusali at lansangan. Nabubuhay ako para tuparin ang pangarap ng lahat. Pagmamahal namin sa kalikasan At katutubong kaalaman ay mahalaga para sa ating lahat at pagpatagalan ng kaunlaran at mas progresibong pamayanan. Buong puso akong nabubuhay para sa kalusugan ng lahat ng mamamayan.
sumasayo po ang lahat. So kung napakinggan niyo po itong ating bagong kinakanta, ano po ito yung bagong, ito po yung mandato ng ating Pangulo na kakantahin sa bawat kaganapan ng mga government agency. Ito po yung bagong Pilipinas. Ito yung himno ng Pilipinas. Ayan. So palagi na po natin yung maririnig sa mga ganitong pagtitipon. Ayan, so good morning po muli sa ating lahat at welcome po sa ating isang araw na training workshop on marketing agreements and market matching of coconut byproducts. Ano po? So, nasaan po kaya ang mga taga San Antonio Pala? Ayan, kompleto po kayo? Ayan, very good. On time? Yes, ako ang hindi on time. Nasaan po ang mga ang samahan ng magniniyog sa bayan ng Katanawan? Ayan, kompleto din po. Okay po. At saka po ang mga participants po, hindi lang po pala talaga tayo ang participants na mula sa Katanawan. Meron din po tayong makakasama mula po sa bayan ng Bacalelon, care of Ma'am Nicastra po. So ayun, para po formal nating simulan ang ating pong programa sa araw na ito, ay bibigyan daan po muna natin ang ating pong mga mensahe. Although ang nakalagay po dito sa ating program ay opening message, ay sisimulan na po natin ng mensahe mula po sa ating pong municipal agriculturist, ang napaka-supportive po at napakasipag na nanay ng mga magsasakang taga-Katanawan. At napaka-supportive po sa lahat po ng mga project natin, kahit po pang-probinsya at pang-municipal. So tinatawagan po natin, bigyan po natin ng malakas na palakpak, si Mama Liway Susar. Ang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong cooperation. Sabi nga dun kanina, pagbabago. Ang daming nabago agad sa inyo. Magandang umaga po sa mga taga Bacalelon, sa taga OPA, na talagang hindi pa kayo pwedeng itasin. Pero time will come. Kailangang maghiwalay ang bicolor sa puti. Ayan. So, natutuwa ako. Dahil yung sinabi ko sa inyong oras, lagi ko nilang inasabi, be on time. Nandyan kayo. Mas maganda yung kayo yung naghihintay kaysa yung iintayin. Dahil sila yung nag-offer sa atin, so dapat kita ay maaga. Kita ko kanina kung nabasa ninyo yung mensahe doon sa pagbabago. One word na lang tandaan ninyo, pagbabago. Kita ko na yung pagbabago ng San Antonio Pala. Nasaan yung taga San Antonio Pala? Okay, palakpakan natin. Nagbago na agad. Nagbago na dahil siguro ay natuturete na din sa mga pagkulit-kulit namin, lalo na ang OPA, na talaga namang kadamay din ako sa pagkulit dahil totoo namang nahihiya na rin ako. Ilang taon na kita, Jonathan? Ha? Kami daw ay nakatatlo na. Hindi lang tatlo. Hindi lang 3 taon. Isipin mo 3 taon, di ba kayo kayang itasin? Ilang taon pa kaya? San Antonio Pala? Isa na lang. Isa na lang talaga. Sa ayaw nyo sa gusto, iiwan kayo ni Tita Monet. At kasunod ako. O, ayan. Kaya siguro naman, sa dami ninyo na naririto ngayon, San Antonio Pala, gising na kayo. Aayudahan kayo ng samahan ng coconut sa pamumuno ni Ate Glet. So, thank you so much. Nakita ko talaga yung improvement ninyo. Yung mga training and seminar last year, parang nakailang training kayo? 2? Tapos ngayon ay ilan? 2? 3? Dumayo pa kayo. So, sayang yung effort ng province. Tapos lahat na ay isinubo sa atin. Sabi nga, ibinigay na yung kanan. Ibinigay na yung kaliwang kamay, kuhain pa rin yung kanan. Kung spoon feeding naman, nguyain na lang ninyo. Yun na lang ang kulang. Pero ngayon, dahan-dahan na ninyong inanguya, sabi lamang ng Katanawanin. Pero sana huwag kayong magsawa sa pagpatuloy na inyong
sinimula ng OPA at syempre, yun nga katulong din natin ang suporta, napakalaking suporta ng ating lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong bayan, Mayor Ramon Orfanel. Sa simula nandun siya, pero until now, nakaikot na uli yung election na naman, sila na naman. Kasi kayo nagsimula panibagong upo sila, di ba? Ngayon may election na naman next year. Sana, time well can ay makaya na ninyo. At kita ko talaga yung improvement. Natutuwa ako dahil doon sa ginawa ninyong training sa Lucena, nakita ko yung ginawa ninyong doon sa packaging. So, ibig sabihin ay talagang na-asenso na kayo. So, time will come siguro kung lumaki na ang production ninyo, ay hindi kayo magwo-worry. Basahin ninyo yung training ninyo. Training on market matching for coconut byproducts. So, hindi man kayo kasama sa San Antonio Pala, dagdag kaalaman para dun sa mga samahan ng coconut. Sabagkat time will come, baka kailanganin ninyo sila. Lumaki ang production, kulang sila sa raw materials, pwedeng kayo ang umayuda. Diga? Hindi man sa raw materials, pwedeng ayudahan ninyo sa pamagitan ng repacking. Diga? So, yun yung maganda, mayroong samahan. Maliban doon, talagang ang suporta ng pamahalaan ay laging ibinibigay sa samahan. So, Jonathan, sana bago ako magretiro, 1 taon kalahati na lamang ay establish na kayo at kayo sana ay kaya ng magsarili. Siyempre, si Miss Rona, anak pa yan. Baka sa ibang bayan naman. Hindi lang kayo ang kailangang suportahan. Siguro yan ay monitoring na lamang, time welcome, pero hindi basta-basta kayo iiwan. Pero kami mag-retiro ay pwersahan kayong iiwan. So, hanggang doon na lamang at sana ang maghapong ito ay fruitful sa inyo at siyempre, sayang din naman yung kayo dito sa unahan na wala kayong natutuhan. Aside from that, can you imagine nung mga araw ng mga unang panahon pa, dahil matagal na ang serbisyo ay nadayo pa kami, pagbalik namin wala lang, tapos. Ay dito, ibinibigay na sa inyo ang kaalaman, mayroon pang mga kit na ibinibigay, mayroon pang mga materials na pwede niyong pagsimulan. Kaya palakpakan natin ang taga-OPA. Ayan. So, maraming salamat sa inyo. Siyempre, palakpakan din niyo ako. At siyempre, ang sarili. Ayan. Thank you so much. Thank you so much po, Mau. So, ayun, meron pa po tayong 1 year, 1 year na pag-i-improve. Ano po? So, ayan, maraming salamat po uli, Mau. Ngayon naman po, para po sa dalawang ang tawag dito, dalawang function, siya po ang ating opening message, plus siya rin po ang ating message in behalf po ng ating Provincial Governor, ang Angelina Dr. Helen Tan. Tinatawagan naman po natin ang amin pong Coconut Development Division Head, na akala po namin ay hindi makakarating at kahapon po ay masama po ang pakiramdam. So, thankful naman po at nandito na at makakasama po natin siya. So, bigyan po natin ng sigabong palakpakan, Ma'am Munina Jacobo. Biro na. Huwag kay Governor naman. Kaya ay kay ano lang, Provincial Agriculturist, Anak Larissa. Marian. Yun po yung ating... na-meet naman ninyo na na-meet nyo na naman sino pong hindi pa nakakakita sa Provincial Agriculturist? Yung mayroon pang hindi, baka nakabangga nyo na hindi kayo na good morning kay PA. Ay panay pa naman ang pirma pag kami nagbigay ng proposal. So kahit po hindi sana kayo kilala, pag nakita nyo, ay thank you po PA sa mga nabibigay niyo intervention sa akin. So anyway po, magandang umaga po sa inyong lahat. Papakilala ko lang yung aming mga kasama. Pasensya na po kayo, ang pagdating namin dito ay hindi sabay-sabay. Nasira na po kasi ang aming mga service vehicle sa lalayo ng mga pinupuntahan. Kaya kami po ay commute. Kaya si Lerson, dahil siya po ay nakamotor, sabi ko kailangan mauna ka kaysa doon sa mga participants. So, nandito po siya ng maagap, nagkakabit ng tarpaulin at nag-aayos po ng ating training hall. Palakpakan po natin si Lerson, salamat.
Siya po ang magiging ninyong, siya po ang focal person pagdating po doon sa production. Ano po, kaya yung mga ipinatanim dito na sangkatutak, na dwarf, ay ire-report po kay Sir Lerson Salama. Kumuha kayo ng kanyang phone number. Hindi naman siguro yung Lerson personal Ipamigay na Lerson, pag doon na lang sa secret, maglagay ka pa uli ng another cellphone. So, buha po kayo ng kanyang numero kasi aasistihan yung mga pinataniman. Say for example, nagkaroon po ng peste, pwede din pong pumunta dito yung taga-pest and disease. Huwag lamang po doon sa hahalinhan yung nyog kasi napabayaan ninyo, nakain ng kung anong hayop, nakain ng kambing, etc. Palagay ko po ay alam naman ninyo, pag dahil sa kapabayaan, hindi na po siya pwedeng ma-replace kasi yun po ay nasa inyo ng care and concern. Ano po? So, palakpakan din po natin si Rona. Rona Anyayahan Ornedo. Baka naman po hanggang ngayon, alam mo kayo single pa yan. Yan ay may asawa na at may isa ng anak. Taga saan ka nga, Rona? Yan, ang layo. Kaya niloloko yan ng mga kasama ko. Sabi, aba sa Santa Maria ay may maputi palang babae. Sa sobrang layo daw doon. So, swerte po kayo kasi hindi ko na iniintindihan training na ito. Pero naayos niya na mayroon pa kayong ka-market match para po sa inyong workshop. Nakita ko na lang ay ano yan? Sabi, inimbita po si ganito, si ganon kasi dapat ay ma-practice po yun daw market matching. O, level up ha? Kayo ay pumapasok na doon sa next stage. At maaaring ito ay mga second to the last stage. Yun pong pakikipag-transact ng inyong business sa iba't ibang mga company. Pero syempre, hindi tra-transact sa Jonathan ng business kung para 200 kilo lang naman pala, kaya ninyo ibigay na asukal, Kung ang lambanog ay kung ilang drum lamang naman pala. So, we are thinking big. Kinakailangan kung tayo po ay mangangarap, malaki. Then sa plano, unti-unti. Sana po'y nakukuha ninyo yun, yung mga technique na nais namin ipaabot sa inyo. Medyo mahaba-haba po ito ha, dahil sa totoo lang ay iniintay natin yung speaker. Mga taga-PCA po yun para pagturo sa inyo ng market matching. Wala din silang sasakyan, kaya sila po ay commute. Then yung isa pa, another RP na manggagaling po naman sa province, kasamahan namin, nakakommute din yun. Kaya sabi namin ay okay, mga 10 o'clock magsisimula ang training proper. So tayo po ay warm up muna. So, ang next po ay syempre po isa sa mga factor kung bakit hindi kayo iniiwan ng isang hindi iniiwan ng organization ng isang government entity ay dahil po sa suporta na ibinibigay at nakikita rin mula sa local government unit. Simula sa mayor, lalong-lalo na po sa aming counterpart na Office of the Municipal Agriculturist. Palakpakan po natin si Mauliwan. Alam niyo po ba pag nagle-lecture si Mauliway sa inyo na katanawanin ang kanyang mga punto? Yung pumupunto ng gano'n na parang laging galit ako'y tuwang-tuwa. Sabi ko, yan, at nang magising kasi matagal na, ay pag ganun-ganun pa, ang hina pa, ang bagal pang kumibo. Naandyan ang lahat yung equipment. Sa totoo lang po, kayo lang yung organisasyon na kung dalhan ng intervention ay door to door. Nakikita niyo po ba yun? Na talagang pag sinabing walang panggasolina, talaga pong ginagawa niya ng paraan ng opisina. Kita niyo yung ilang libo na dinala sa inyong guard, ilang balik po ng aming mga job orders para lamang ibaba at isakay ang mga produktong yun. Lahat din para sa enterprise. Binigay po namin yan ng door-to-door kasi ito nga po ay in-identify na pilot area. Pag sinabing pilot area, kayo ay model, kayo ang gagayahan. Unang-una po nung naka-front ay tao. Ano po? Tao ang unang naka-front. Bago pa makita ang project, titingnan muna kung paano sumagot sa mga question yung tao. Paano ba ang sistema ng inyong organisasyon? Bakit kayo nagkakaigi? Anong mayroong strategy ang ginagawa ninyo sa inyong mga asosasyon? Kaya gusto ko rin naman po yung unang hakbang patungo dun sa pagiging cooperative. Palakpakan po natin yung San Antonio Pala Producers Cooperative. Ang pangalan na inyo
ninyong pinili ay producers. Ibig sabihin, kayo po ay sa production ng cocoa sugar. First and foremost production po ninyo ay cocoa sugar. Nothing else. Second, kung si cocoa sugar po ay sobra sa market, saka lang po kayo pupunta doon sa lambanog business. Ano po? So, hindi siya nawawala lagi magkakabit. Kasi just in case si cocoa sugar, sinasabi natin yung sap ay mapanis or hindi na pwede para sa asukal, masyado kasi siyang critical ang oras. So, ginagawa po natin yung lambanog. Pero kinakailangan po, kaya sabi ni Mauliwan, abanahan ng asukal, ang sagot ay di wala, walang production. Hindi po pwedeng wala. Nalulungkot kami kapag sinasabi ninyong wala kayong production. And yan po pagsapi sa cooperative ay hindi pagsapi, hindi katulad ng pagsapi sa isang asosasyon. Ang kooperatiba po ay isang obligasyon, isang responsibilidad. Kung credit cooperative ang sinalihan mo, ibig sabihin kailangan mo ng magpapaluwag sa iyo ng pera. Tama po ba? So, kapag hindi mo naman ginagawa yung obligasyon mong manghiram ng pera, then hindi ka magandang miyembro ng cooperative. Sa producers cooperative kayo sumapit. Alam na alam ninyo na ang una ninyong gagawin palagi ay kayo ay mag-produce noong enterprise na pinapaproduce sa inyo. Dapat ay hindi nawawala. Para po kasi ang tindahan. Pag ako'y bumili, sabihin ko, mayroon po bang langis? Tapos ay sabi, wala. Hindi na ko uulit doon, nakakaabala lang. Hahanap na ako ng ibang tindahan na laging meron. Tama po ba ako? Iiwanan tayo ng ating mga kakontrata. Alam mo masyadong mahirap. Ano po? Ay sa nakikita kong problema, Mau, ay kulang pa sa strategy. Kasi hindi lahat ng member ng cooperative ay gumagalaw. Sana po ay wala kaming makikinig na member pa ng cooperative, sasabihin na yun, ay anong nangyayari na sa co-op? Ay abang po baga dyan sa mga yan at hindi ko naiintindihan. Wag po kayong magsasagot ng ganon. Kasi unang-una, dapat kayo ngay responsable. Makialam kayo sa cooperative. Lahat po ng document yan, open to the public. Kasi ang cooperative ay pag-aari ninyo. Pag sinabing patingin ang listahan ng mga pinagbilang, kailangan ipakita mo. So, kailangan humanap kayo ng magaling na secretary at treasurer. Walang mangyayaring anomalya sa pera, maayos ang listahan ng mga inilalabas na produkto at saka ipinapasok. Ang mga binabayaran na andun lahat, maayos ang kwenta. Hindi po yan pwedeng ilihin. Ngayon, kung pinababayaan ninyo, siguro hindi namin kasalanan. Ano po? Kasalanan nung nasa loob ng miyembro ng cooperative. Wag po kayo laging aantayin namin ng OPA, ay isusumbong namin sa OPA. Yan po ay outside of our obligation na. Ang sa amin po ay bigyan kayo ng skill, i-train. Yun nga pong yung pagmamarket ng produkto, hindi kami ang hahanap ng market nyo. Kayo. Baka sabihin niyang, OPA, turo ng sugar. Wala naman maibigay na market. Hindi na po namin yun sagot. Kaya tinuturo pa sa inyo yung skill ng pakikipag-transact. Ano-ano ba ang lalamanin ng sinasabi ng marketing agreement? From time to time po, doon sa Pangulo, magpatawag po kayo ng meeting, regular meeting. I-browse ulit ninyo yung CBL, Constitution and Bylaws. Nakalagay po doon kung ano-ano ang inyong mga obligasyon. Pwede pong i-amend. Para kung mayroon kayong gustong baguhin, may legal basis kayo, hindi kayo mapapahama. Kasi yun yung, akala lang natin ay wala siyang kwenta, basta papel na tinulad-tulad ninyo. Basahin nyo po yun, kasi when worse gets to worse, yun ay pwedeng gamitin laban sa inyo. Kaya kailangan ay memorya ninyo yan by heart. Kasi kung hindi, talo kayo. Kasi pag kayo binasahan na ayon sa sinasabi ng incorporation and bylaws ay ganito. Bakit ka nanira sa iyong cooperative? Ikaw ay tinatanggal na sa samahan. Wala ka doon laban. Kasi bawal nga yun. Ngayon, sabi hindi ko nabasa. Ay, ignorance of the law excuses no one. Walang pwede kang idahilan. Sabi mo, hindi ko nabasa eh.
kasalanan mo na yon. Ano po, wag niyong isa sa isang tabi. Ngayon, mayroon dong hindi naman pala applicable sa inyo, mayroon kayong gustong idagdag, mayroon kayong gustong i-delete. Go ahead. Basta yun ay pinayagan ng inyong samahan. Ang napakahalaga po yan ay sa Pangulo. Kasi doon babasahin ni Pangulo, itong si ganito ay lumalabag. So, pwede na ninyong pagbotohan na maalis sa samahan kung nakakasira. Sabi nga natin ay we are after the quality. Basta ang samahan kahit 15 ang ating minimum. Okay lang yun, basta lahat kayo ay may quality. 3 po kayo, 5 po pahiling-pahiling. Kami, 5 po sa cooperative, ang dami. Aba, yung pala namang 80% doon ay wala lang. Doon na po tayo sa 80 to 100% ay maaayos na members. Nakukuha niyo po ba? Ako pasensya na po doon sa natatamaan. Pero hindi po kayo magandang miyembro ng kooperatiba kung hindi kayo nakikialam sa inyong business. Nakakalungkot lang po, dapat ay cooperative ang gumagalaw. Pero kung iisa ang may alam kung paano mag-produce ng SAP, pag nawala siya, itigil ang negosyo, ban. Tuturuan dapat at kayo po ay magsabing ako'y turuan mo para pag ikaw wala ay may substitute. Kasi si Pangulong Jonathan may tinatawag. May inuupuan pa po, tatawagin din niya ng province kasi hindi niya pwedeng pahintian kasi project po ng province. Pag wala siya, ibig niyo sabihin tigil ang pamumuti ng SAP. Ilang babae sa inyo ang marunong magluto at mag-pack? Pakatatatlo, tapos kay 15. Kung 5 ang gagalaw, ay di yung 10 ay mortality na. Ano po mauliway? Ganon. Now, nagtataka kayo bakit nandito yung another samahan, sina Pangulong Miguelita. Lagi na po yung isasama kasi ang dream nga po natin sa inyo ay lumawak yung inyong cooperative makapag-produce ng sobrang dami. Sila po ay support system ninyo. Lahat ng hindi nyo kayang gawin or nagkukulang sa production, pwede po natin silang turuan. Time will come, tayo po ay mag-ano na sa kanila. Ano po? Magtuturo na rin po tayo o pwedeng turuan na ninyo. Kasi aminin natin, hindi ninyo kaya kapag naaya na ang mga order. Kami nga po, umu-order lamang ng 30 pang token ay kinakailangan may bigay ninyo yun before August 10. So, kakayanin po ba? Then remember, mayroon pa tayong mga lambanog. So si Mrs. Miguelita nga po pala ay palakpakan din natin. For your information, si Pangulong Miguelita ay nakaupo sa bagong itinayong Yugyugan Foundation ni Governor Helen Tan. So, lahat po ng income na nakukuha sa Yugyugan Festival and maglalabi pa po yan sa malalaking mga negosyante para po sa pondo na gagamitin naman po sa kapakanan ng ating coconut farmers. Like for example, scholarships, many projects, kahit sa mga depende po sa inyong mapapagmitingan, Pangulo, So, may chairperson na po sila doon. May 3 kinuhang federasyon ng samahan na magniniyog sa Quezon. Isa po ay manggagaling sa Katanawan. Kaya sabi ko kay Mrs. Miguelita, kapag po ang kaharap ninyo ay Yugyugan Foundation na, ang makakaharap na ninyo ay malalaking mga owner ng malalaking enterprises. So, medyo iba ang level. Pag nandun na siya. And then, syempre, dahil nandun siya, magkakaroon kayo ng access doon sa Yugyugan. Mag-a-update siya sa inyo, ano na bang nangyayari. But for now, medyo wala pa. Ngayon pa lang po sila nag-a-update ng mga documents, nag-a-update ng mga passbooks. So, mayroon po tayo doong tinitingnan na another na may ibigay sa ating mga coconut farmers. Exclusively for coconut farmers. Yung nga po, susundan ko lang yung sinabi ni Mauliway. Sabi kasi ni Pangulong Jonathan, baka sa sobrang layo nun sa inyo ay matalo naman sa pamasahin. Kasi doon lang pwede gawing asukal kasi nandun ang ating facility. Ang pwedeng gawin po ng grupo kasi ninyo, mag-deliver ng SAP o kaya ay ng syrup. So, meaning to say, medyo ilalapit ninyo sa may tabing kalsada yung gawaan ng syrup. Wag dun sa sobrang layo, Pangulo?
Hindi pa naman sa ngayon, pag sinabing ayuda na po talaga at hindi na kami natulog, gawa nitong dami-dami naming pa-order, ay yun na po ang ating gagawin. Iplano mo na po yan na mamigilita na i-identify mo na beforehand saan pwedeng lutuin. Hindi po kayo pwedeng manggawa ng asukal kasi ang identified nating facility ay doon kina Pangulong Jonathan. Pakiabyad na din po yung document kasi may malaking ibibigay sa inyong facility. Worth million yun. Million lang naman. Di po ba sabi ng aming PA ay staggered ang pagbibigay? Maliit daw muna, walang pera. So, nabigyan kayo ng parang kubo lang. Ano? Just enough para makover yung lutuan ninyo doon. Pero itong susunod, may mga partition na. Dito ang lambanugan, dito naman yung asukalan. Ay wag sana nyo problemahin ang mga deed of donation. Kasi kung wala yun, ay doon tayo hindi matutuloy. Ano po yun eh. Hindi ko maano kung ano yun, pero siya ay kumpletong ano. Yung unang kinuha sa inyo ay 40. Yung square meter, yung nilagay. 50 po. 50 square meter and 3 by 5. 15 po yung nauna. Ang kasunod ay 5 by 5. 5 by 5. Ay, hindi. 10 by 5. 50. Ay ano lang po yun, nasa ano na yung 500 square meter. 50. 50. 10 by 5 po, parang ganun. Para mga 50 square meters mo yun. Na may mga partition naman, tapos ay kumpleto, may mga lalagyan na. So, yun po yung way forward, ng San Antonio Pala. Maliit. Maliit pa rin, pero, oo. Pero parang yun yung ibinibigay na expansion doon sa binigay na maliit. Yung 10 by 40 yan, yung 265 square meter lang yun. 10 by 40. Pero maganda po yun. Talaga siya ay nakadrawing na kung saan ang packaging. Makakapag-apply na po kayo ng mga susunod pa. Yun ay parang puhunan nyo, para pag binisita po ni DOST at DTI. Remember, sabi sa inyo ng DTI, hindi pa kayo ready. Sabi ngayon. Pag nakikita ang facility, nadidismaya dahil ay hindi ito, lalo pag DOST, masyadong kuryosa ang DOST. Talagang kinakailangan ay huwag po nyo palalagyan ng babuyan sa paligid, manukat sa paligid at nadaan-daan pa lang yung DOST ay nire-reject na. Ay sabihin ay bakit dito yung amoy pulasin? Naku, reject agad tayo. So huwag nyo po yun, dapat ay laging malinis, walang langaw. Mga papaganon po, nakaano na kami, kaya kami mangyak-ngyak nun. Ready na, nang madaan ng may babuyan, aba hindi daw pwede. Okay naman, tanggal yung baboy. Doon sa daan pa lang po yun, dapat ay maayos na. So ayusin po natin, hindi ko po sinasabing abruptly, unti-unti, pero parang yun yung tinatahak nung So we also have here Micastra. Yan. Palakpakan po natin si Ginang Astralet Marbella, may-ari po ng Micastra Integrated Farm, Learning Cycle for Agriculture. So, siya naman po mamaya yung aaktong buyer ng inyong produkto. Para mamaya doon sa workshop, so may mangyayaring mga transaction sa inyo. Isa po pa si Micastra sa isang napakagandang bigyan ng project. Pag sinabing sunduin na bukas, talaga yan po'y puntang-punta kahit hingal na hingal, sundong-sundo ng project sa amin. Then, ginagawa na din po niya agad. So, yun po yun na dapat ay kayo responsive. Kasi baka mamaya ay tagal na namin naibigay, pagbalik namin ay walang nangyayari. Ganun at ganun pa rin. So, medyo bilis-bilisan po kasi ang government po ay although medyo mabagal ang process, pero pag nandyan, kayo naman ay pabibilisin ng inyong mga galaw. So, yun po yung kailangan namin, Kasi po, pag nag-round ang aming PA, kinakailangan may paipakita tayong maganda. Makaikain ay Omonet, Rona at Gerson. Maya ang travel ninyo ay kayo nakakatanawan Quezon. Ay ganito ba yung ipinakikita ninyo sa akin? Naku, baka ang susunod na proposal ay hindi mapirmahan ng ma'am. So yun po, parang may isa pa ditong gaganapin, September 18.
Hawan ko kung anong title, nalimot ko na. Kapartner din po nito yun eh. So, yun po yung, huwag kayo magsasawa sa seminar. Ano po? So, yung sa inyo, kahit naman po kayo ay hindi kasali doon sa San Antonio, dadating kayo doon sa point na kayo ay support system nung San Antonio pala. And, syempre, malay mo, baka kayo ay mapalagyan din ng facility konti para sa pagluluto naman ninyo ng syrup. Pero baka medyo matagal pa. Ako ay retired na. So, next po ay pag-usapan natin yung nyug-nyugan. Ibibigyan ko na po kayo ng pasilip ng konti sa nyug-nyugan na yan po ay ang tawag ay Lambanog Summit. So, una sa lahat po, para magkaroon ng pondo ang samahan at saka medyo masaya, nanggawa po kami ng contest. Ang sasalihan po ng katanawan ng contest ay Best Tasting Pure Lambanog. First placer ay 50,000, second ay 35, ang third ay 25, lahat ng consolation ay 10. Saan po kayo doon? Ginoong Jonathan? Ano ba siya? Saan kayo? Dati ba lang yun? Ano? Saan? Yung mga arap ay malaki na, pero sabay trabaho. So, sabihin nyo, 50,000. So, gandahan natin to. So, yun po ay papuhunan sa inyo. Imagine nyo. Dati na pala tatlo may 5 bayan lang. 5 lang po, 5 lang. Ang kalaban ninyo ay Candelaria. Lopez. Lopez, Mauban, Mayabas. Hindi, wala po ang Mauban. Candelaria, Lopez, Katanawan. Makalelo na sumali. Sino nga Rona? Makalelo. Sino pang ang kalaban nito sa Best Tasting? Mayabas. Sariaya and Tayabas. Lopez and Tayabas. Katanawan. Oh. May isa pa nga yun na slot ay hindi po pwedeng sumali ang lahat. Ang yun lang pong 5 ay OPA assisted project. Pero sa lahat ng in-assist namin, kayo yung pinakamalaki na na-assist namin. Sila ay yung mga inorganize lang, tapos ay technical assistance. Yun lang po na ibigay namin. So, OPA assisted project. At dapat kayo ay recognize ng Municipal Agriculture Office. Isa po sa inyong requirement, dapat ay mayroon kayong certification ni MAU na kayo ay kanyang ini-endorso bilang contestant doon sa nasabing Lambanog contest. Siguro naman ay pipirmahan ni MAU, huwag niyong gagalitin si MAU pag hindi pinirmahan ay. Yun po yung unang mga sasakay. Yun po, libre naman po ang pamasahe nun. So, ang priority po natin, pasensya na kung hindi may isama lahat, ang priority po natin ay maglalambanog. So, kung ilan yung sasama sa lambanog, kung ilan yung sobra, so sila yung po makakasamang mga coconut farmer. Para we have 30 allocations pagdating sa Katanawan. Mayroon po kayong 30 tao na pupunta doon. So, another is ganito. Para po sa market matching ng products ng Lambanog, mayroon din po tayong inimbitahang malalaking Lambanog sellers and producers. So, maglalaban naman po, 10 sila. Kayo po'y makikipag-market match ha. May 10 po doon, contest din nila yun. Pagalingan naman ang display ng product, pasarapan ng kanilang mga variants. Kayo po ay pure Lambanog lang. Wala kayong ilalagay na flavor. Pure Lambanog lang. Yung pong bababa sa inyo, 3rd week or last week of July, yung bababa sa inyo ay titingnan simula sa pag-harvest ng SAM hanggang sa pagluluto. So wala po kayong iisipin na tinamper, nalahukan ng pampasarap, kaya sumarap ang lasa. Wala. Kasi pagkakuha nila noon, diretso sa inyong lutuan, yun na siya. Then isisil na, so yun na yung entry nyo. Hindi nyo pwedeng baguhin. Kaya paghahandaan po ninyo yung oras na itinakda para sa inyo. Mag-practice na kayo. Kung nag-blue-blue, ay di out na tayo dun sa kulay. Mabababaan na tayo dun. Kaya panatiliin ninyo wag blue yan. Kasi anytime ay pwedeng pumarito. Ano po? Isang galon pong 10, isang galong entry ang kukunin sa inyo. Yun ay libre ha, hindi babayaran ng upa yun.
Oo, kasi yun ay, kumbaga malay kung kayo ay doon sa kapututan, yan sa mga pakinggan, sana'y huwag kayo doon, 10,000 lang yun. Mamantakin nyo ang bayad namin sa isang galong lambanog, 10,000 agad. Wala kang iintindihin doon eh. Pupunta lang kayo doon at mag-aabang kung ano ang premyo. May katransa kayo, may 10 din doon mga produkto, product display, malalaki. Like for example, Malyari, Nicastra, nandun yung mga yan, yung mga nasa Tayabas, nandun si Green Life, nandun ang Pasyolko. Makipagtransa kayo sa kanila kung sino ang pwedeng bumili ng inyong lambanog. Marami pong purpose yun, hindi yung basta kayo sumali sa contest. Baka naman mamaya lahat kayo ay nag-aabang nun sa contest. Yung pong iba ay mag-uli, makipag-usap doon sa malalaking producers ng lambanog na sila muna ang bumili ng inyong produkto habang hindi pa kayo maayos ang mga packaging. Naunawaan po ba? Yan. Pwede pong magbenta, pero pagkatapos, ma-judge. Huwag kayong magbebenta nang hindi pa naman kayo na-judge. Pero kayo ay magbebenta lamang po. Mayroon naman kayo isang table. Sa kanila kasi mayroon talaga silang product list. Kahit wala pang Dapat may tagayan at may listener doon. ang tagayan po, huwag nyo nang problemahin. Libre na rin namin. Alam niyo po ba ang contest? Ganito ha. Ganito ang contest. Bukod sa 3 judges, I'm talking about the pure lambanog contest. Yung 3 judges ay sila ang susunod doon sa criteria. Aroma, taste, and color. 70%. 30% po ay manggagaling doon sa random na mga taong titikim. Ano po? Kukuha ng 10 tao na hindi kilala sa audience ng Lambanog Summit. Yung mga tao, yun syempre naman kikilatisin mo. Baka naman ang kunin mo ay yung mga virgin na hindi marunong uminom ng lambanog. Yung medyo umiinom, pero hindi kilala. Ang pipili po nun ay yung walang kilalang coconut farmer. At baka magkaroon tayo ng bias. So, hindi pa rin alam na halimbawa yung letter A, katanawan, hindi yun alam ninyo. Isang tao lang ang makakaalam kung sino yung entry A. Ano po? Kasi baka mamay may magbulong, uy, taasan mo sa katanawan, letter A. Walang ganon. Kahit po kayo ay kabati namin, lahat naman po yung kabati, ay hindi po mangyayari ang mga ganon. Iniiwasan po natin yung issue. Kaya kayo po ay please comfort yourselves. Wala pong pwedeng mangyari kayo. Huwag ding alamin kung sino ang judge, hindi po namin sasabihin. Dapat ay hindi nyo kilala ang personalidad. Kukuha po ng 10. Ano? Halimbawa ay nakuha ito, 1, 2, 3, 10. 10 ang titikim. May kanya-kanya din po yung criteria. Ang tangi lang po nila dong grade-gradean ay lasa. Irarank yung 5. Halimbawa sabi, halimbawa letter A, ay number 2 ito sa akin. Letter B, ay ang yanong sama, number 5. Yun, ganun. Malas na lang natin doon sa grade na ibinigay sa inyo. Ano? Some of them ay hindi manginginom, some of them ay manginginom. Kaya nga po random, hindi din namin alam kung paano siya magsabi ng masarap na tagay ng lambanog or ng masama. Then 30% po ay manggagaling sa kanila. So 70% from the Board of Judges, 30% ay sa randomized, people's choice. Nakuha nyo na po kung paano ang pangyayarihan noon? Yan. Sabi niya, ba't ma'am isang galon? Sasampu pala naman ang tatagay. Siyempre naman amin yung matitira. Hindi na inom. Hayaan nyo na. Kasi sabi namin ay, pagkatapos nun, malay nyo sabihin nung katransak nyo ipatikim. Ipapatikim ninyo po doon sa inyong mga big brothers. Para kung magustuhan, o-order siya sa inyo. Kaya lang, ay tandaan nyo po ha, pag umorder sa inyo, kay supplier, hindi po mapapadisplay sa pangalan ng label ang San Antonio Pala. For example, tama po ba ako, Ma'am Nicastra?
Pag bumili si Mami Castro sa inyo, sabi, sige, kukunin ko ang lambanog nyo. Ang dadalhin pangalan ay Mami Castro. Tabon kayo. Kaya pinipilit natin na magkaroon kayo ng sariling label and packaging. Mantakin mo kayo, naghihirap pa hindi kayo nabalitaan. Huwag din naman po yung kayo sabi, nabili naman. Huwag naman pong ganun. Di wala pala tayong pangarap na kayo makilala as producer ng lambanog. Forever kayong supplier. So, dapat po ay tayo may sariling pangalan. Yun po yung pinagsisikap. For now, ay pwede siguro kasi iniaayos pa nga po natin. Si Miss Rona ay nahihilo na. Sa pangalan pa lamang, Sapa. Sabi ni Mauliwa, parang ayoko niyan. Kasi kayo pinaglalagay namin anong pangalan, walang nagsagot sa DC. Walang nag-isip. 15 yung pinag-iisip, walang nag-isip. Di tinuluyan ni Miss Rona, Sapa. Tapos ngayon ay bakit daw mukhang river? Oo nga naman, alam niyo po ba yung Sapa? Pero ang meaning nun ay San Antonio pala. Mantakin mo yun, malayo daw. Ang kasunod may drawing nga namang nyug. So sabi ay, parang, ito naman po ay pansamantagal. Pag hanggat di nyo pinapaltan, pag hindi nyo pa kayo nag-react diyan, ayan na po ang dadalhin niyang pangalan. Kung kayo nasasamaan ay, please mag-isip. Bago po magpalimbag, magpakopya ng napakadaming gayaan. Pag nagsapa na po tayo ay pasensyahan, talagang kayo river. Hala. Ito ito, maliit na ilog. Kapag ito malaki. Ayun naman, kay mamigilita, ay paya po. Itong sapa ay maliit na ilog papunta sa malaking ilog. Papunta sa dagat, di gano'n. May sinasadya si Maui, sap. Tapos ay pal. So si sap ay pwede, saan yung kanyang pala? Yung pal, may ang niyog po kasi ay, ang klase na halaman siya ay palma. Sap, pal. Pero dapat po siya ay madali yung recall. Yung kayang imikin ng kahit na sino, at pagpasa pa lang niya ay kaya niyang tandaan. Si Mikastra, nagagandahan ako sa pangalan, no? Parang, cute, Mikastra. Huwag pong iisip nung pangalan na mahirap imikin. Sa pag-ibig pa lang kayo yung nagkakabuhol-buhol na ay mahirap po bang i-recall. Kaya kayo ay pag nagsasubmit naman po sa GC, siguro naman ay kayo makakapagbahagi ng inyong talent kung ano magiging pangalan. Wala po kasing nag-react eh. Didrinuwi nga na ni Miss Rona ng Sapa. Kukupala na. Ayan, ito na po ang inyong asukal. Huwag niyong pagbabago-baguhin ng quality. Kasi pumasa na po dun sa processing center. Lahat po ng produktong ilalabas ay hindi pwedeng ilabas ng legal pag hindi po dumaan sa processing center namin. So kaya kayo po ay nagpunta doon, alam nyo na alam na nila kung hanggang yung time period na ito ay expired na. Pinag-aaralan po doon. Pinag-aralan ng mga lalagyan kasi may lalagyan po ng asukal na nagmo-moisture. Ito po ay parang hindi na. Mas ginusto po sana namin ay yung kulay gold. Nakita nyo yon San Antonio? Nakita niyo yung kulay gold na sachet? Yun ang gusto namin. Parang aabutin daw naman ng 10 piso kada peraso. Ng isang sachet, parang walang bibili. Ang mahal. Isang timpla ng kape ay isang stick ay do. Ano ba isang stick? 3. Tapos 10 piso yun, di 15. 13. Kailangan lang ay ma-accustom yung tao na yung health benefit ng Coco Sugar. Kasi pag yan ay palaging nakatingin sa presyo, hindi talaga sila bibili ng ganyan. So kailangan po ay kayo magpaliwanag na ganito ang health benefit. Pero kung kayo yung unang-una na hindi naman nagamit, hindi ninyo natitikman at hindi ninyo alam ang health benefit, ay paano kayo nag-promote? Bagsak na naman tayo dun sa larangang yun. Kasi wala man lang nagbebenta, walang kumukonek, ay ganda naman ngayon ng ating platform sa social media. Wala na gaganon ay siya.
Siguro po ay ngayon ay kayo ay pasyahan lamang na kukunan, pero pag marami na nag-sibol na mga coco sugar na yan, ay tayo ay marami ng kakompetensya. So habang dapat po kayo ay ma-establish muna. Alam niyo, nothing beats the original. Pag ikaw ang original, hindi ka pwedeng matalo. Habang hindi pa Pero pag kayo ay nasapawan ng iba bago pa kayo tumaas, ay doon tayo matatapos ang kwento. Pero kung kayo po yung original, alam na quality na ang inyong ang tao will go for quality. Alam nyo naman yun kahit sa pagkain. Kahit maunti, basta masarap. Pero daming-dami, pero hindi masarap, ayaw mo nun. Ganun din po yan. So kaya po yan ay mahal dahil may health benefit. Parang nabasa ko. Kita nyo naman ako nagbabasa. Ang isang timpla po niyan, when it comes to yung pong sugar, ako magkamali yan. Ang isang kutsarita po ng coco sugar ay katumbas ng pampadiabetes sa anong paraan ng 3 kutsarita ng white sugar. Ibig sabihin, nagkape ka, ang ginamit mo ay 3 kutsarita. So, 80% noon matutunaw at pwede kang magkaroon ng diabetes. Nakuha niyo po ba ako? Pero kung ang ginamit ninyo ay coco sugar, kaunting porsyento lamang ang tinatawag natin ng glycemic index. Medyo technical po eh. Si glycemic index, yun po kasi yung natutunaw sa inyong katawan na pwedeng pagmulan ng diabetes. So, mababa po yan. Mababa ang glycemic index. Parang, divided by, malaki eh. Hindi ko masyado na-express. Magbasa po kayo kayo naman na yan, gagaling mag-google. Lagay nyo white sugar versus coco sugar. Lalabas po doon yung health benefit. Kaya po'y mag-promote. Kung buong katanawanin, hindi nyo man lang natikman ang sugar ng pala, malabo-labo. Dapat ay patronize your own. Kano ka ito? 150? Ha? Kada, 150. Farm gate? Ha? 200? 130 daw, 130. Kalahating kilo. Farm gate po yun Farm gate. Kukunin ninyo doon, hindi katulad doon i-deliver. Pa-deliver po 1 kilo, may bayad na pag kayo nagpa-deliver. Walang magde-deliver yung mga yan. Pwede, add 10 pesos for each delivery. Ganun po sa Unisan. Order ka online, laging may add 10. Okay lang. Ay, wag namang add 10 sa inyo, Pangulong Miguelita. Parang sa inyo ay double. So, sobrang layo. Pwede po kayong mag-reseller. Kasi ito po ay pumapalo pag online, ito ay nagto-200. Sa online. Pero, dyan po sa mga outlet, 180. So, sa 150, pwede na kayo mag-reseller. Pero ang una ninyong gagawin ay mag-promote. Kasi kung basta ninyo order na ng coco sugar, wala man lang kayong inimik, ay kahit ako yung buyer, hindi ako bibili. Sabi ka, ano namang mahal niyan? Ay, yung sugar ay 1 kilo ng equivalent niyan. Sobra pa. Yan yung po ang sasabihin. Kasi nga po, hindi marunong mag-promote, hindi marunong makipag-transact. Pwede ninyo po itong 160. Basta ang kuha ninyo dun sa farm gate ay gano'n, 130. Doon po kayo kikita. Sabi ko nga kay Ms. Rona, pag-aralan kung ano ang system ng grupo pagdating sa paghawak ng pera. Ilan yung pumupunta sa cooperative. Gandahan po ninyo ang inyong listahan kasi yan ang ating basehan. Kaya na ba ninyong umupa or bayaran yung mga babae at lalaking gumagawa ng coco sugar at hanggang magkano? Kasi isa rin naman syempre sa aayawan ay kung hindi binabayaran. Kung walang bayad, hindi po pwedeng hindi bayaran yung mga cook, yung mga nagpa-package. Kasi may kita kayo ba't di nyo babayaran?
Pwedeng mura, pero pasensyano kung hanggang doon lang muna ang kaya. Kasi una, ang production ninyo ay hindi dire-diretso. Di siguro, ang inyong computation ay per hour, kung ilang oras kayo nagtrabaho. Hindi pwedeng per day. Gawan nyo po ng strategy, huwag mag-overpay. Hindi kayo business-minded, bagay kayo bayad-kibayad, mami wala na palang puhunan, nangauli. Ayan yata yung yan yung huli, yan po. Yan yung parang hindi namin maiibigay sa inyo masyadong mahal. Anong tawag yan? Really? Yun, moisturizer, analyzer, at saka yung pagganyan. Sealer. Yun. Ay kasi mildi-mil daw yan. Kaya kayo talaga ay go to Lucena, go to our processing center pag may pa-order kayo no sachet. Mga dalawa lang siguro, Pangulong Jonathan. Pag magsasashay, mga dalawa, tatlo ang pwedeng papuntahin sa Lucena. Baka naman kayo doon ay grupo-grupo, edi mas marami yung pamasahe kaysa doon sa tubo ninyong ginawang sugar. Kwenta na rin lang po kayo. So, yung pong equipment na nakita ninyo ay pang-processing lang namin. Tsaka yun ay mayroon pa bago nyo yun gamitin, may kukuha pa kayo ng license to operate, LTO. Pag wala kayo yung license to operate, hindi po rin papayagan. At, kita nyo naman kung gaano kayo pumunta dyan, naka-shoes, naka-white t-shirt, dapat ay ang book ninyo hindi dapat kayo ay naka-hairnet, then malilinis na malilinis. Kaya yung sugar na yan ay sobrang linis. Pag minsan nga sa akin, parang OA naman, ay talagang gayon sila ka-OA. Naka-boots pa yung mga yun, pagpapasok doon, kahit banas na banas. Bawal ang paubo-ubo. Naku, kayo pagtatabo yan ng manager doon, sabihin na bawal ang may sakit. Baka doon pa kayo kanya-kanyang ubo ay cannot be. Ang tagal naman, alay na ako. Nasa 7 ko pa daw yun. Sino na lang maon ng speaker? Si Mame sa workshop na si Ma'am Astra eh. May tanong pa po kayo tungkol sa inyong kapalaran sa Yugyuga, sa Lambano. Si Ma'am Astra ay doon naman sa medyo pagpasok ng convention po ma'am, doon sila may lagay na display. Kayo ay naandun sa mismong loob ng convention. So, ima-market match natin yung 5 kung sino sa kanila ang gustong kumuha ng produkto niyo. Tanong. Mamaya na, wala na. So, sila po ay contest din. Kaya nga lang, sila yung pwedeng magbenta. Contest din, saka pwede rin sila magbenta ng kanilang mga produkto. At saka yung kanila po ay iba-ibang flavor. Allowed po silang magbenta ng kung ano-anong flavor. Pagandahan nga. Pero ang flavor Ma'am Castro ay dapat ay available in Quezon. Huwag mag-flavor halimbawa ng grapes. Saan ka bibili nun sa Quezon? Wala naman ditong tubo. Dapat ay nagagamit din natin yung mga pre-produce ng Quezon. Kuya Wenny. Katulad ng liputi. Tutuba ka ba? Ano pa ba? Duhat daw. Langka. Ano kaya ang guyabano? Yung something different ba? Kaya sila ay kinakailangang mag-create din ng iba't ibang flavor. Tapos ay pagandahan kung paano i-display ang product at saka yung presentation. So kailan si San Antonio pala, hindi na kayo dun sa village level. Nahanay na nila kayo. Pagandahan ng mga presentation, i-allow na rin kayong maglagay ng flavor sa inyong alak. Coffee flavor na alak. Oh?
Alas 11 na. Oh.